Iginigit naman ngayon ng ilang Chinese scholar na bahagi pa ng soberanya ng China ang bayan ng Batanes. Bumwelta naman si Defense Secretary Gibo Teodoro at sinabing pawang kalokohan lamang umano ang naratibong ito ng China. Si Janina Maguindayaw para sa 13 sa tanghali. Inaangkin na rin ng ilang scholars ng China ang Batanes. Ito ang ibinunyag ni Sealight founder and director na si Raymond Powell. Base ito sa isang report ng Guangdong-based Chinese media agency na The South tungkol sa symposium na dinaluhan umano ng ilang academicians mula sa mga universidad ng China noong June 30. They are starting with a provincial level paper, provincial level state media report. Future, I'm sure there will begin to be officials, government officials talking about this. But this is Chinese lawfare in practice, and we are seeing it in real time. Ayon sa report, nagkaisa raw ang mga scholars na walang basihan sa international law ang maritime delimitation talks sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sinabi rin ng scholars na natural geographic extension ng Taiwan ang Bataan Islands o kilala natin bilang Batanes. At dahil bahagi umano ng Taiwan ang Batanes, kasama raw ito sa mga dapat na ibinalik na teritoryo sa China alinsunod sa post-World War II treaties. Tinawag namang ludicrous o katawa-tawa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang claim na ito ng mga Chinese scholars. It also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito. And it's ludicrous. Katawa-tawa man, dapat pa ring paghandaan ng China ang magiging reaksyon ng mga taga-Batanes ayon kay Teodoro. This will galvanize the Ivatan people against them, wherever the Ivatan people are located. So, if there is galvanization, strengthening of anti-China efforts, they have only themselves to blame. Hinimok niya rin ng ibang mga academicians na pabulaanan habang maaga pa ang deklarasyong ito ng mga Chinese scholars. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Janina Maguindayaw ng IBC News, 13 sa tanghali ng Congress TV.